ngayong hapon. Mga transport groups na dismaya sa matinding traffic dulot ng INC rally. Umaabante sa balita si Abante reporter Charmaine Abong. Ilang grupo ng pampublikong transportasyon ang nadismaya matapos maapektuhan ang kanilang operasyon dahil sa matinding traffic na idinudulot ng nagpapatuloy na rally ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dito sa EDSA People Power Monument. Ayon sa Pasang Mazda, Manibela, Metro Rizal, UB Express at mga operator ng mga bus, nagdulot ng malaking abala sa mga driver at pasahero ang pansamantalang pagsasara ng ilang bahagi ng EDSA. Ayon kay Manibela President Marvel Buena, bagamat iginagalang nila ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang paninindigan, umaasa sila na maisaalang-alang din ang epekto nito sa hanap buhay ng mga tsuper at mga biyahero. Gayunpaman, sinabi ni Valbuena na nakaisa sila sa mga miyembro ng INC sa paghahanap ng transparency at accountability. Ayon naman kay Pasang Mazda President Obet Martin, kinikilala nila ang karapatan ng mga miyembro na magpahayag ng kanilang saloobin, ngunit hindi dapat sa paraan na mapeperwisyo ang hanap buhay nilang nasa pampublikong transportasyon. Samantala, iniulat ng Metro Rizal UV Express na dahil sa mabagal na daloy ng trapiko, isang gahe pa lamang ang nagagawa ng ilang driver kumpara sa karaniwang na 6 na ikot sa loob ng isang araw. Ang transport sector, minarapat po natin kunin po ang panig, reaction po ng mga nasa transport, lalo po ng mga PUV driver, mga operator. Nasa kabilang linya po natin ang Pasang Mazda sa katawan po ng kanila pong tagapangulo na si Roberto Ka-Obet Martin. Magandang umaga, Ka-Obet. Welcome muli sa DWIZ Channel 23, Drew Nasino at Judith Estrada Larino. Magandang umaga, Andrew, at sa Ma'am Judith. Isang magandang umaga sa mga nakikinig po sa DWIZ. Good morning. Good morning po, Ka-Obet. Kamusta na po Good kayo? morning. Opo, kayo ba ay apektado hanggang sa ngayon nito pong ginagawa po na aktibidad ng INC, ito pong rally? Marami po ba sa inyo mga grupo ang naapektuhan? Marami ho ang nag-report sa akin kahapon, although hindi masyadong tinamaan dahil nasa EDSA, pero ganun pa man po. Pati sa liwasan Bonifacio, kaibigan doon talagang tinamaan din ang hanap buhay ng hari ng jeepneys, mga public buses, at halos lahat ng public transportation at pati mga pribadong may-ari ng sasakyan. Kaya nga po, sabi ko nga, ako naman po, ginagalang ko ang pagkakaroon ng rally na ito na ginawa ng INC, pero ang pinapakiusap lang natin, kaibigan Drew and Ma'am Judy, doon sa mga organizer, ibigyan ng puwang ang ating mga public transport, pati mga pribadong sasakyan, huwag natin silang harangan. Sapagkat itong mga tao na nag-asisipag hanap buhay, gusto rin kumita para sa ikabuhay ng pamilya at nagsisipasok sa trabaho, naanta lang kanilang mga hanap buhay. Ginagalang po natin yung kanilang banayang pagpapahayag. Pero sa mga organizer, mga INC, dahil natukoy natin ang INC pa na yan, siguro kailangang ayusin po nila ang kanilang hanay at magbigay lugar sa mga ang kalye ay magkarangan para naman po ang transportasyon, ang mga naghahanap po ay makapasok sa mga opisina ng maayos. Nabigla rin ba kayo kahapon, Ka-Obet? Abay, I was surprised. Dito sa liwasan Bonifacio, nagulat din ako. Pati dyan sa EDSA Shrine. Kung sabi ko, kaibigan Drew, kaibigan Ma'am Judy, kung meron silang mga pinapayag, siguro tama na yung kahapon lang na para hindi mapag-zoom pa ng masyadong problema. So, huwag nang i-extend. Opo, masyadong marami ng problema ang ating bansa. Dadagdagan pa po samantalang yung kanilang pagpapayag, sabi ko nga kaibigan Drew, una sa inyong istasyon, ginagalang natin, italang din naman nila yung kanilang pag-ayusin din na mga organizing ng kanilang malayang pag-asagawa ng kanilang damdamin na yan para hindi naman maapekto na iba natin mga kababayan. Puro problema na nga po tayo sa Senado, problema sa Kongreso. Dadagdagan pa natin ang problema ganito, samantalang siguro pwedeng gawin na lang ito in writing at ipadala nila sa Pangulo, ipadala sa Senado, sa Kongreso, ang kanilang mga damdamin at or sa ibang lugar. Sa ibang lugar. Sa ibang lugar na talagang doon sa Philippine Arena, ang Doglor Chess, kami lang maganda yung lugar nila, pwede naman doon siguro, para namang maipahin na ng malaya kami ng damdamin at yan naman po yun. Iniintindi ng ating mga nasa lugar. Di kung naapektuhan yung inyong mga kasamaan, lugi. Kumbaga. Sipin mo, tumasa naman kahapon ng kahit gano'n lang Yun na naman tayo, Ka-Obet. Yun na nga Ito na naman, nagkakaproblema naman si Trump at Israel. Ano ba naman yan? Problema lang ako. Buong mundo itong ating kinakarap. Problema pa rin tayo. Ito kaibigan, Drew. Kaya nga, lahat tayo damay-damay dyan, Ka-Obet Opo. Kaya sabi ko nga, unang istasyon yun, ginagalang natin ko ng pag-rally. Pero isaayos lang po nila. Yun lang pinaikius pa ko para pare-pareho tayong maging maayos. Hindi ko yung babar ng buong kalye na nagdudulot ng trapiko, nagdudulot ng kaabalahan sa mga hanap po ng mga kababayan natin Pilipino. Obet, good morning po muli si Juday ito na.
Anong plano natin ngayon, Ka-Obet? Kasi kagabi lang na-anunsyo na 8 a.m. to 8 p.m. di ba? So matagal-tagal din ho yun. Paano Sa yan? oras. Rerouting Kaya kayo. ang plano ko natin Saan ngayon ay nakikot? talagang siguro ang MND, si Chairman Apis, ginagawa na kanilang magagawa para maisaayos to. Pero sa amin no, talagang maghihintay kami at umaasa na siguro yung Ma'am Judy, yung marin doon yung kahapon. Siguro nakikiusap ako sa Nasa linya ng telepono si Zaldi Ping Ay, ang presidente ng Stop and Go Coalition. Pero ngayong gabing ito, dapat Stop Coalition na lang. Walang nag-go-go, Walang nag-go-go! Zaldi! Walang nag-go-go, Zaldi Yes. Magandang gabi. Yeah, paano ngayon yan? What do you do kapag yung ganito mga klase mga gathering, pagtitipon, hindi daw siya rally, hindi siya Ay, talaga nakaka-immobilize. ng transport Oo. sector ng ating pong mga commuters. Hindi po kami natutuwa. Well, sino ba? Sorry. Ano ba? Who else is natutuwa? Pero Zaldi, what can we do? What can we do? Siyempre, wala tayong magagawa kasi nandyan na, pero yung aming naranasan ay hindi po madali para sa amin dahil una, Yeah. alam naman natin na tuwing nagkakaroon ng matinding traffic, mainit ang ulo ng bawat motorista. Siyempre. Pero siyempre sa amin, dahil ito lang yung aming hanap buhay, nangyari kanina na ang daming tawag sa akin, dumadaing, dahil yung mga pasahero hindi nakarating sa tamang oras, Opo. at yung aming mga driver, imbes na kumita, hindi kumita dahil naipit sa traffic. Oh. Dahil ang traffic kanina, umabot dito sa Quezon Ave. Oh, grabe, no? So, sabi mo, you can't do anything na Zaldi? Tama ba? Bakit mahina ang signal? Hindi, Yes, sir. Hindi, mahina lang boses ko, Zaldi. Bumubulong lang. Mahina ang boses niyo. Dali, lalapit ko yung mikropono sa akin. Zaldi, kako, wala pa talaga tayong magagawa. Ano na lang, kumbaga, tiisin. Anggapin na lang? Ganun ba yan? Tiisin na lang ba? Tiisin na lang, Zaldi? Ay, hindi tama na tiisin na lang kasi unang-una, naniniwala tayo at irerespeto natin ang karapatan ng bawat isa. Pero sana naman, i-reconsider naman nila ang interest ng iba. Kasi, ang panawagan nila ay kapayapaan, kaayusan. Pero yung nangyari kanina, ano pa ang kaayusan doon? Naperwisyo kami. Kaya, hindi dapat na maulit. At siyempre, dapat ang gobyerno, gawin naman kung ano ang tama. Kasi naririnig namin, nakikita namin na ang rally yan kanina ay no permit. Opo. So, bakit wala tayong marinig na matinding salita ng ating gobyerno na dapat bigyan naman na kaukulang anumang parusa o anuman kasi kung paulit-ulit yan, paano na lang yung iba katulad namin na hindi naman kami kasama dyan. So, hindi dapat maulit dahil marami naman paraan na iayag ang saloobin kasi kami, sir, ma'am, Opo. marami kaming saloobin sa DOTR, LT para BLTO, pero dinadaan namin sa maayos na pamamaraan. Hindi kami napapagod. Oh, okay. Kasi alam namin na once na nagkasa kami ng ganyan, makaka-perwisyo kami sa iba. So, sana naman, ang pag-usap namin, kung meron man silang mga karainan, sana wag naman maka-perwisyo sa iba. Sino ho ba ang kasapi sa inyong grupo sa Stop and Go Coalition, Zaldi? Para maliwanag sa ating mga tagapakinig. Ilan po, sir? Sino ba? Sino mga miyembro nyo sa Stop and Go Coalition? Sino-sino? Marami naman. Merong Cavite, merong Laguna, okay. Laguna? merong Region 3, merong Metro Manila, meron merong din. Region 1, Okay. merong Panay Antique, malayo na. Montalban, Okay. Pero dito sa Metro Manila, mga ilan yung mga naapektuhan nitong nangyayari sa EDSA? Yung naapektuhan kanina, ang ruta ko dito sa Novaliches, Pati Cubao, doon. pati dito dumadaan sa Kalayaan. Kasi kanina lang na-experience ko na traffic ang Kalayaan. Imbes na Kalayaan maabot sa- ko yung meeting ko, hindi ko na naabot. Kaya bumalik ulit ako. Sabi ko, ano ba yan nangyari? Wait, Tapos which- yung aking, yung nagko-cross ng member ko from Montalban dito sa sa JMA, Oo. naapektuhan. Oo, sila nga po talaga yung linya po niyan. Yung Umabot aking doon, member dito sa Quezon Ave, naapektuhan. Yeah, Kasi pati umabot na sa Quezon Ave yung traffic. Opo. Anyway, so Zaldi, medyo paubos na yung oras natin. So dapat hindi tayo kampante na nangyayari lang ito. Pero ang tingin ninyo, binigyan naman ng pagkakataon yung mga otoridad na mag-rally sila kahit wala pang permit sa ngayon. Bukas may permit na daw. Sa ating mga nakikinig sa radyo Tanood po, kaibigan Angel. Good Opo. morning. May mga ano ba kayo? Member ho ba kayo naapektuhan nung hindi tigil pasada nung bigla ang magkaroon ho ng rally? Ang kapatid. Marami kaibigan Angel sapagkat yung ginawang INC, ito isang biglaan. Aha. Sa aming hanay naman,
wala man problema magpahayag tayo ng ating mga damdamin para mailaman ng ating mama ng ating mga damdamin. Pero siguro, kaibigan Angel, ang mga organizer nito, dapat isinahayos naman nila, hindi yung naabala ang kanilang transportasyon, naabala ang mga pribadong sasakyan na papasok sa kanilang mga pisina, papasok sa mga trabaho. Tayo naman strategy sa mga rally ganyan. Kanya lang, siguro ang maganda dapat nagkakaroon tayo ng bigayan. Yung pagpapahiyak ay isang malayang ginagawa ng mga tao. Siguro, sa akin, kaibigan Angel, matapos na ipahiyan, tama na po yung ganyan. Pagkat hindi na nakakatulog, problema na tayo sa ating bansa, dinadagdagan ang problema. Sa akin dapat po siguro yung mga organizer, ayos na ang kanilang hanay. At binigyan naman ng puwang ang mga hanay ng transportasyon, ang mga panunay ng sakyan, na dumadaan po dyan sa EDSA, dumadaan po dito sa Liwasang Bonifacio, nagdulot po ng traffic, nagdulot ng problema sa ating mga nagsisimaghanap. Pero hanggang alas 8 na lang daw ng gabi, ma'am, yan gabi. Kaobet. Wala naman ng problema, pero siguro ako yung may leader na ikiusa sa mga organizer nito, sa mga namumuro na isaayos yung bigyan nila ng magandang lugar o daan ang ating mga sasakyan. Kaya naman po hindi mag-cause ng traffic sa pagkat kaibigan Angel, marami rin gusto maghanap buhay. Hindi naman lahat tayo kailangan pag-isip ng umaga, naghanap din tayo na ating nabubuhay. Kung minsan nagdudulot po ito sa amin, lalo na sa amin na transportasyon, nagkakaroon po tayo abala, nagkakaroon tayo ng traffic sa kalye, talagang nagdudulot ng problema sa ating mga kabayan at sa mga commuters, sa ating mga driver. Kaobet, maraming salamat for joining us. Maraming salamat po sa pagtanggap ng tawag, ha? Magandang umaga po. Thank you. Si Kaobet Martin ng grupong Pasang Masta. Bilang grupo ng pampublikong transportasyon sa nangyaring kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC. Ito ay matapos na bumigat na itong taloy ng trapiko at isarap isang panig ng EDSA dahil sa isinagawang protesta ng INC sa may White Place Avenue at EDSA. Kabilang dito grupong Pasang Masta, grupong Manibela, Metro Rizal UB Express, maging ang Metro Manila Bus na bumabiyahe sa Battery. Ayon nga rito kay Pasang Masta President Obet Martin, sa kabila ng kinikilala nila ang karapatan ng mga miyembro ng INC na magpahayag ng kanilang saloobin, hindi dapat sa paraan na napeperwisyo ang hanap buhay nilang mga nasa pampublikong transportasyon. Maliban dito, sobrang apektado aniya ang mga maraming pasero na karaniwan lang din ay mga manggagawa. Umapila naman itong si Manibela Chairperson Marval Brena na sana daanin sa mahinahon na paraan at iwasan makaabala ng mga motorista maging sa hanap buhay ng mga tsuper, estudyante. Sa kabila nito ay kaisaan niya sila ng mga miyembro ng INC sa paghahanap ng transparency at accountability. Samantalang luging-lugi naman ang mga kasamahan ni Julie Tablan ng Metro Rizal UB Express dahil nga sa sobrang traffic. Dahil nga sa pangyayari, nakakaisang ikot pa lang ang kanilang kasamahan mula sa kanilang 6 na ikot na biyahe na nangyaring ganito nila sa kabaan ng EDSA. Ako, si Jojo Sica at nagulat para sa DZRJ Radio Bandido TV, kasama mo sa pagtatangkol sa demokrasya. Okay, report ni Jojo Sikat. Ayun yun lang hindi maganda dito sa nangyaring rally, di ba? Magulo, nanggulo. May sinapak pa mga pulis. Biyahe ng mga jeep, apektado ng mga kilos protesta ngayong araw. Oo nga, pati yung mga manggagawa, hindi na pumasok. Oo, menos 600, no? Bahagi ng Mindiola, sarado pa rin sa mga motorista. Radyo Mandias, Jairus, Peña, Florida. Yes, Radyo Mandias, sumapilang ang transport group na Manibela na idaan sa may nahon na paraan ang nangyayaring kilos protesta ngayon. Ang Manibela Chairman Marvel Buena, sana iwasan na makababala sa mga motorista, estudyante at sa mga hanap buhay ng mga tsupera. May ilang mga driver na anya ang napilitan munang gumrahe ngayon dahil sa mabigat nga na traffic. Hindi naman ni Valbuena, nakaisa sila sa Iglesia ni Cristo sa paghahanap ng transparency at accountability. Bukod kay Valbuena, dismayado ang ilang transport group nila matapos isara nga ang ilang kalsada sa kaban ng EDSA. Bunsod ng kilos protesta, sinabi ni Pasang Masta President Obet Martin na bagamat kinikilala nila ang karapatan na magpahayag ng saloobin na hindi ito dapat idaan sa paraan na nakakaperwisyo sa hanap buhay ng mga nasa pampublikong transportasyon. Apektado na rin nila ang maraming pasahero na ordinaryo lamang naman din na manggagawa. Samantala, bukod sa Ayala Bridge ngayon ay sarado pa rin ang kalsada sa bahagi ng Mendiola dito sa Maynila bilang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad sa paligid ng Malacanang at katatapos lamang ng ambush interview kaya MPD spokesperson Major Philippines na sinabi niya na wala pang eksaktong oras kung kailan muli bubuksan dito ang bahagi ng Mendiola Bridge na sarado nga sa mga motorista. Radyo Manlourdes. Okay, yung mga eskwela may pasok naman sa University Beljay. Yes, sa Radyo Manlourdes may sinabi din si Major Ines na hindi apektado yung mga seguridad ng mga nakadeploy ng mga pulis sa mga eskwelahan, lalo na nga yung mga nangyayari ngayon sa mga nakadeploy dahil iba rin yung mga umuuran sila ng ibang mga pwersa
sa mga nakadeploy naman dito sa bantay seguridad sa paligid ng Malacanang Radyo North. Maulan, makulimlim, kumusta yung panahon? Ngayon ay makulimlim pero sumisikat ang araw ng saglit-saglit at hindi naman umuulan na ilang oras na dito sa Manila, Radyo Manila. Nakantabay kami sa mga balita dyan. Ingat, Jairus. Salamat. Ilang transport group nagpahayag ng pagkadismaya sa naging epekto ng trapiko ng surprise rally ng mga miyembro ng INC sa EDSA. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, Radio Patrol, Steve Raz. Steve. Nanawagan ng iba't ibang transport group sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na idaan sa mapayapa at may naong paraan ang kanilang kinasang kilos protesta para maiwasan maabala ng mga motorista, pasahero, estudyante at mga gawa. Ayon kay Manibela President Marval Buena, malaki ang naging epekto ng rally sa kita ng mga tsuper, partikular sa Ortigas at San Juan, kung saan marami ang napilitang tumigil na lamang sa pamamasada dahil sa matinding trapiko. Iginit naman ni Pasang Bansa President Obet Martin na hindi na titigilan ng karapatan ng sinuman sa malayang pagpapahayag. Gayunman, anya dapat din maunawa ng mga realista na hindi dapat maapekto ng serbisyo at kabuhay ng mga tsuper. Ginawa ng mga transport group ang panawagan kasunod ng matinding bigat ng trapiko at pansamantalang pag-isara na isang bahagi ng EDSA kanina dahil sa isang surprise rally ng INC kaninang madaling araw. Sa kabila nito, kaisaan ng transport group sa ipinaglaban ng mga miyembro ng INC para hanapin ang transparency at accountability. Iwasan din na makaabala sa mga motorista, lalo na po yung mga naghahanap buhay ng mga tsuper, estudyante, mga manggagawa na papasok po sa trabaho. Iwasan sana at huwag maharangan yung mga daan. Kalayaan po ninyo ng pagpapahayag ay inyo po yan. Hindi ko namin ipinipigilan. Pero siguro sa inyong hanay, ayusin naman po natin. Makikiusap po ako para ang mga pampubliko at ang mga pribadong sakyan ay makatuloy ng ayusan daloy ng trapiko at makapagservisyo kami sa aming mga mananakay. Dismayado ang ilang grupo ng mga pampublikong transportasyon sa nangyaring kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo o INC. Ito ay matapos bumigat ang daloy ng trapiko at isara ang isang panig ng EDSA dahil sa isinasagawang protesta ng INC sa White Plains Avenue at EDSA. Kabilang sa mga nagreklamo ay ang grupong Pasang Mazda, Manibela, Metro Rizal UV Express, maging ang Metro Manila buses na bumibiyahe sa busway. Ayon kay Pasang Mazda President Obet Martin, bagamat kinikilala nila ang karapatan ng mga miyembro ng INC na magpahayag ng kanilang saloobin, hindi dapat sa paraan na napeperwisyo ang hanap buhay ng mga gaya nilang mga pampublikong transportasyon. Maliban dito, sobrang apektado nila ang maraming mga pasahero na karamihan ay mga manggagawa. Umapila naman si Manibela Chairperson Marval Buena na sana daanin sa mahinahon na paraan at iwasang makaabala ng mga motorista, maging sa hanap buhay ng mga tsuper at estudyante. Sa kabila nito, kaisaan niya sila ng mga miyembro ng INC sa paghahanap ng transparency at accountability. Nagpahayag ng pagkadismaya ang ilang grupo ng mga pampublikong transportasyon sa nangyaring kilos protesta ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo matapos bumigat ang daloy ng trapiko at isara ang isang panig ng EDSA dahil sa protesta ng INC sa White Plains Avenue at sa EDSA. Kabilang sa mga nadismaya ang grupong Pasang Mazda, Manibela, Metro Rizal UV Express, maging ang Metro Manila bus na bumibiyahe sa busway. Iginiit ni Pasang Mazda President Obet Martin na kinikilala nila ang karapatan ng mga miyembro ng INC na magpahayag ng kanilang saloobin, pero hindi niya dapat sa paraan na napeperwisyo ang hanap buhay ng nasa pampublikong transportasyon at apektado rin nila ang mga pasahero na karaniwan lang ding mga manggagawa. Apela naman ni Manila Chairperson Marval Buena na sanay daanin sa mahinahon na paraan at iwasang makaabala ng mga motorista maging sa hanap buhay ng mga tsuper at mga estudyante. Sa kabila nito, kaisaan niya sila ng mga miyembro ng INC sa paghahanap ng transparency at accountability. Samantala, lugi naman ang mga kasamahan ni Julie Tablan ng Metro Rizal UV Express dahil sa sobrang traffic dahil nagkaisang ikot pa lang ang kanilang kasamahan mula sa karaniwang 6 na ikot na biyahe. Para si Senator Alan Peter Cayetano dito sa rally ng Iglesia ni Cristo sa EDSA People Power Monument. Present din dito kanina sina Senator o Congressman Leandro Leviste, dating Congressman Mike Defensor at si Atty. Ferdinand Topacio na kadarating-dating lamang dito ngayon. Mahigit 13,000 katao na yung dumagsa sa rally ng INC, hindi nila alintana yung pagbago-bagong panahon. Ayon sa National Capital Region Police Office, hindi rin nila alam kung hanggang kailan itong pagtitipon, pero sumiselyo na raw ng permit ang grupo sa ngayon. Tukod pa rin yung daloy ng trapiko sa dalawang linya ng EDSA Ortigas na binuksan na sa mga sasakyan. Pero yung parehong east at westbound lane nitong White Plain Avenue sa Quezon City, hindi mahulugang karayom ng mga INC member na yung ibig sabihin, hindi pa rin ito mapasukan ng mga motorista. Kaya naman nagpahayag ng kanilang saloobin yung ilang grupo ng transportasyon. Ito'y matapos ng bumigat yung daloy ng trapiko, isinara pa kanina yung ilang bahagi ng EDSA dahil sa malawak ang pagtitipon
pagtitipon. Ang sinasabi ni Pasang Mazda President Obet Martin sa panayam ng DZRH News kanina, kinikilala nila yung karapatan ng mga miyembro ng INC na magpahayag ng kanilang saloobin, pero hindi dapat sa paraan na maaabala yung hanap buhay nilang mga nasa pampublikong transportasyon. Maliban dito, apektado rin daw yung maraming pasahero na karaniwan lamang na mga manggagawa. Umapilan naman si Manibela Chairperson Mar Balbuena na sana daanin daw sa mahinaw na paraan at iwasang magkaabala ng mga motorista maging sa hanap buhay ng mga tsuper ng mga mag-aaral. Sa kabila nito, kaisaan niya sila ng mga miyembro ng INC sa paghahanap ng transparency at ng accountability o ng pananagutan. Samantala, umaaring naman yung mga kasamahan ni Julie ng Metro Rizal UB Express sa sobrang traffic dito sa bahagi ng White Plains Avenue, Quezon City. Gangster, you know, we do that better than anybody. I bet you got it twisted, you don't know who to trust. So many player hating niggas trying to sound like us. Say they ready for the front, but I don't think they know it. Straight to the depths of hell is where them cows going. Well, all you still down, nigga, holler when you see me. And let these devils be sorry for the day they finally free me. I got a caravan of niggas every time we ride. Hitting motherfuckers up when we pass by. Until I die, live the life of a boss player. Cause